ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sa dakong ito, mahal na anak ko, kung wala pang natupad at naganap, tulad ng sayo, maaring ang hindi masabi ito bilang sangap kuntsing sa harapan mo. At sabihin sa iyo'y umuwi ka na. Subalit, dahil may pinasilay na at may pinatupad na, pagtibayin mo ang loob mo, baka isa ka sa makakamit ng hiwaga sa buhay mo. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Bakit? Baka isa pa eka. Bakit gayon ang salita niya? Kung tunay siya ang pinag-arian. Kung tunay na espiritu ang nasa kanya. Bakit nga ba hindi maunawa ng taong ganito? Yan ang patuto. Sapagkat ang kaganapan sa una ng mga pinatupad, nagbata sila, nagtibay sila, nagtiwala sila, natupad sa kanila ang tinuran at sinambit dahil sumunod at gumanap sila. Kung anong layunin at tuntunin, tinupad nila na hindi nila tinakwil at di nila inalintana sa sarili nila'y kinamit, nakamit at nakamtang. Pagharian ka, anak, mapuspos kang ganap. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Sa 15 taon at maglalabing-6 na taon na po ng gawain ito, iba't iba na ang pinakita, iba't iba na ang pinatupad, iba't iba na ang naganap, ngunit hindi na kailangang i-commercial pa sa inyo, kundi ang tumanggap ay makinabang naganap. Pagpalain kayo, buhay po ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya mula sa Hebreo, ang mga sulat ni Pablo sa mga taga-Hebreo. Tayo'y may pananalig kung nagtitiwala kaya tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Buhay ba ang Diyos? At kinalulugdan ng Diyos ang mga tao at kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, naunawaan natin ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Naunawaan niyo ba ito? Maliwanag ang katotohanan. Ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Yaon nga ang Espiritu ng Ama at siya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat nalikha niya ang anumang nais niyang likhain sa lupa na nakikita ng mata ng tao na hindi siya nakita kailanman at hindi nakakita ang tao kung paano niya ito ginawa. Kaya't ang lahat ng nagtitiwala at naniniwala sa Kanya, hindi man siya nakikita, pinananaligan nilang magaganap at matutupad ang Kanyang mga salita. At ang maliwanag na pagtitiwalang totoo at tapat ay ang pinaniniwalaan mo, hindi pa nakita at hindi mo pa nakikita, so balit inaangkin mo na ito'y mapapasayo. Buhay ba ang Ama? Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mga mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil doon, si Abel ay kinilalang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na siya ay nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. At yan ang maliwanag na patotoo. Sa dalawang katauhan na magkapatid, isinalarawan din ng Ama kung papaano siya'y may kinalulugdan sa paghahandog at mayroon siyang hindi kinalulugon. Sapagkat talastas niyang ganap, nalilirip niyang ganap ang isip at damdamin ng tao sa kanyang pananaw, walang makapaglihim. Kaya't
Batid niya kung papaano ang damdamin nitong si Cain at batid niyang damdamin nitong si Abel. Batid niyang bukal sa kalooban nitong si Abel ang ginagawa niya at paghahandog sa kanya. Subalit itong si Cain, gumaya lamang sa kanya. Tinularan lamang niya at naghanap pa siya. Bakit daw? Kinalulugdan ng ama itong si Abel, yamang parehas lang silang naghahandog. Inyong tantuin at inyong pagnilayan ang bawat kaloob ng ama. Dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kanilang inilipat sa kabilang buhay. Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago inilipat at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Napakaliwanag. Ang Diyos Ama ang nagbibigay ng gantimpala sa mga lumalapit at kumikilala sa Kanya. Siya nagbibigay ng buhay sa kabilang buhay. Kaya't nakamit nitong si Enoch ang bagong buhay. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng 100 upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Kung babaybayin ninyo at tuwirang maunawaan, isiniwalat, inilahad, at itinala sa banal na aklat na ito ang mga marapat pagnilayan at pag-aralan ng tao, ang marapat tukdin at iwaksi, ang marapat gawin at di gawin, ang marapat na sundin at huwag susundin. Mga minamahal, ano pa ang kailangan para makilala ang tao? Ano pa rin ang kailangan para higit na kilalanin ng Ama? Ang pagkilala sa kapwa mo, mata ang gagamitin mo. Ngunit kailanmay di mo magagamit ang puso mo para sa kapwa mo kung ang pag-ibig mo'y hindi totoo sa Kanya. Subalit ang Ama, kilala niya ang lahat ng mga anak niya, talastas niya at nalilirip sila, kaya't wala ngang malilihim at di makapaglilihim ang bawat isa. Kaya't ilagak niyo sa Kanya ang lahat sa inyo at ipagkatiwala niyo na may pagtitiwala, pananalig na matapat. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya at lumayo siya at humayo siya. Bagamat hindi niya alam kung saan paroroon, dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupaing ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda kasama ni Isaac at Jacob na kapwa tumanggap ng gayunding pangako mula sa Diyos. Habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Buhay nga ba ang Ama? Ano nga baga ang hindi niya kaya? Ang hindi niya lamang kaya ay magkasal at magkamali sa mga anak niya at maging sa mga hayop na di nakakadama ng tulad sa tao. Subalit, hayop man minahal niya, hayop man inaaruga niya, hayop man kinalingan niya, hayop man pinahalagahan niya, hayop man
napakahalaga sa kanya. Ano nga ba ang hindi niya maibibigay? Yamang sa ikabubuti at makabubuti sa mga anak niya. Kaya lahat ng mga mga bagay na makabubuti at ikabubuti ninyo, ipagkatiwala lahat sa kanya. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Alalaumbaga, dila nyo mang nagbibigkas, nagluluwal, nagtutura ng mga katagang salita. Kapag pinihit niya at ninasa niyang maibang wika, nagagawa niya man din. Kapag niloob niyang di makapangusap, di makapagsalita, napipipi niyang magaling magturan. Subalit, kapag ninasa naman niyang makapangusap, pipi mang naturingan makapagluluwal ng kataga. Kaya't ano ang di niya magagawa o tao sa lupa, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sadya nga pong kay buti ng Ama, napakadakila niya. Ano nga ba ang mahalaga ngayon sa inyo? Ano nga ba ang mahalaga ngayon sa inyo? At nakapagbagong anyo na nga ba kayo? Naway isa na kayo sa nagpapahalagang labis sa Kanya at nakapagbagong buhay na bilang anak niya. Pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Ganda naman ang mga batang yan. Kung dating mainitin ang ulo mo, kaya niyang baguhin para maging ikay matimpiin. Kung dating magagalitin, kaya niya ring pigilin para ikay maging masayahin. Kung dati kang bugnutin, magagalitin, kaya kanyang baguhin para matutong magmahal na tuwiran. At ang dati mong pusong galitin, magagalitin, mapagmamahal na eka. Ba't eka ganun salita? Mapagmahal ng lubusan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo nga po. Kung noon sa isip mo, mahirap mangyari ang iniisip mo, dahil kinilala mo na ang Diyos, ang kinin mong madali at magaan ang mangyari. Kung noon sa isip at damdamin mo, mahirap mong makamtan ang gusto mo, ngayon, manalig kang mapapadali at magaang maibibigay sa iyo ng Diyos na nagmamahal ng tapat sa buhay mo. Kung noon para sa iyo hindi mo kayang-kaya, wala kang kakayanan, ngunit ngayon, manalig ka at magtiwala, ang di mo kaya, kayang-kaya mo na. Dahil binibigyan ka ng kakayanan ng Ama mong mapagbigay, sa iyo'y nagmamahal. Sa kabutihan mo at makabubuti, sa kapwa mo tao, walang hindi siya ibibigay at walang hindi siya pakikita. Di kanya pagkakaitan, kundi kay kanyang aaliwin, mamahalin, kukupkupin, papatnubayan, babaguhin. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama.
Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Lagi niyo pong tatandaan, lagi siyang may magagawa. Tulad ng awitin, alam kong may magagawa, sapagkat siya ng totoo at pawang katotohanan. Lagi siyang may ginagawa sa lahat ng mga anak niya. At ang ginagawa niya ay di masama, kundi pawang mabutit makabubuti sa lahat. Ang lagi niyang ginagawa ay ikabubuti. Ang lagi niyang layunin at nasa ang kabutihan ng bawat isa. Kaya't lagi niyong tandaan, kung wala ka ng kaya at wala ka ng magagawa, anak niya, siya'y may magagawa pa. Manalig ka lamang sa Kanya. Magtiwala ka. Ang kinin mo ang di mo nakikita na mapangyayari niya sa iyo, yamang hindi mo siya makita na tumutupad sa buhay mo. Kaya't kung hindi mo siya nakikita, masdan mo ang mga mabubuting gawa niya at ipakikita niya sa iyo, siya'y nasa piling mo. Hindi lumalayo, hindi ka nilalayuan, at di siya lalayo kailanman. Lagi mo siyang kasama. Lagi mo siyang makakasama sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Lagi niyong tandaan, hindi siya mawawalay. Tao ang humihiwalay, lumalayo't nawawalay sa kanya. Subalit siya kailanman, hindi mawawalay sa buhay ng tao. Espiritong banal, kaakibat ni numan. Pagpalain kayo, buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Napakabuti po ng Diyos, ano? Ako po ay pag umaalis pag dumating, kung papaano yung
Sabi ko nga, Panginoon, kapag may nag-abroad na mga lingkod, sigurado ako may pasalubong sa mga umalis na yaon. Pero ako, pag dumating, siyempre po, hindi ako ang bibilit, wala akong pambili. Ano po? Kaya po, pagpaumanin sa mga walang pasalubong. Kasi po, sabi nga po, masarap aminin ang katotohanan kung wala sa'yo'y ibibigay para magbigay ka ng pasalubong, wala akong bibilin at walang pambilin. Buhay ba ang Diyos? Dahil kahit saan ako magtungo, may kalakip na misyon, kabila man ng bagamat man, ikay may kasamang. Siyempre po, nandoon ka na, ipapasyal ka nila. Pero doon, ayoko mamasyal. Bakit po? Tingnan mo na lang sa TV. Dahil mapakalamig po, no? At dahil marami yung walk in the pag nag-taxi ka naman, ano? Dapat mayaman ka. Kawawa naman yung mga babat na kasugat ako. Kawawa naman yung mga magsasakripisyo sa'yo, no? Sabi nga po, kayo ba pag may pinapasan, nararamdaman ba nung pinapasan ninyo ang nabibigatan sila? Kayo po, halimbawa, pinasan mo ito. Nararamdaman ba niya kung nabibigatan ka? Hindi. Maliban ibaba mo siya at pasanin ka niya. Ano? Kaya, mahirap namang magpabigat. Di po ba? Kaya, para hindi magsawa sa'yo yung kapwa mo, huwag ka magpabigat. Buhay ba ang Diyos? Ano? Ngayon, habang dinadala ka, sabi niya sa'yo okay lang yan, magaan ka naman okay lang yan. Oh. Pag sinasabi niyang magaan ka, huwag kang magpabigat, lalo ka pang magpagaan. Tama po ba? Para sa kabila man na sinasabi niya sa iyong magaan ka, at ikay nagpapagaan, hindi niya nararamdaman ng pagaan. Dahil sinabi niya sa iyong magaan, nagpabigat ka naman, sumaklay ka ng gusto, sinakal mo pa siya. Aba, hindi ka niya may sasadya, di bababa ka. Buhay ba ang Diyos? At yan ang nangyari at ginawa sa Kristo. Pinasan niya ang tao. Anong ginawa at ginanti sa Kanya? Kaya itong Ama, ginawa niyang marapat. Hindi natapos. Natapos po bang ginalugad ang buong mundo? Hindi po ba't ilang bansa lang ang natunguhan, ilang bayan? Ngunit sino ang nagpatuloy? Ang Diyos Ama pa rin. Sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, sa mga salitang ikinalat sa mundo, na binuhay ng Kristo at naibuhay na ng pamamagitan ng Espiritu. Kaya magpahanggang ngayon, laganap na sa mundong ito. Buhay ba ang Diyos? Kaya ibig sabihin, huwag mong papatayin sa isip mo't damdamin ang binuhay na sa iyo ng Panginoon mo. Ang pinakita na niyang iba yung hiwaga at galak na mapapadama niya kung sino siyang tinanggap mo. Sapagkat kapag nakita mo kung sino siya at nakilala mo kung sino siya, ipakikilala niya kung anong taglay niya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoong totoo, tapat, dakila ang Diyos. Lagi niyong tatandaan, sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang kaparaanan, tulad kung binabaybay ninyo ang istorya ng Kristo, maraming ginawang pamamaraan na di pamamaraan ng tao na ginawa sa tao.
At ang mga pamamarang iyan nakita ng mga nagliwanag ang mga pangunawa, nakakita sa mga mabubuting gawa, at patuloy silang tumanggap. Wala man sila ngayon at wala na sila ngayon, subalit nandyan pa rin ang hiwagat himala ng kasaysayan at mabubuting salita upang tupdin muli at di matapos sa lupa ang hiwaga ng Amang dakila. Buhay ba ang Ama? Totoo ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Yan po ang pawang katotohanan, tapat, totoo ang Diyos. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Naunawaan niyo na po ba kung papaano ang layunin ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu sa buhay niyo? Napagtanto niyo na po ba kung papaano ang layunin sa buhay niyo? Kung magkagayon, magtiwala kayo, manalig kayo sa di nyo nakikita na may gagawin at magagawa sa buhay nyo araw at gabi man upang sa paniniwala at pagtitiwala nyong yaon na hindi pa nagaganap at di nyo pa nakikita sa buhay nyo, ang kininyo matutupad ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Pagpalain kayo. Para po yatang tahimik kayo, no? Behave ba kayo niya, no? Naunawaan niyo po ba yun o hindi? Taas ang kamay ng nakakaunawa. Ay, sabi. Taas ang kamay ng di nakaunawa. Ay, nakaunawa lahat. Salamat naman. Salamat, Panginoon, kung nakabukas na ang diwa. Alam niyo po, sadyang hambing sa mag-aaral, kung ang isang estudyante ay malakas ang loob, pag hindi niya naintindihan, sasabihin niya sa guro niya, "Ma'am, paano po ba yan?" Pero yung mahiyain, kahit di niya alam, di na siya. Tama po ba? O sino po natututo? Yung malakas ang loob o yung mahina loob? Yan po ang gusto ng Diyos. Malakas ang loob dahil siya ang kalakasan at pagtitibay ng tao. Kaya kapag ikay lumpo, mahina ang loob mo, mahina sa pananampalataya, lumpo ka sa buhay pananampalataya, kailan may di mo maabot at maunawaan ang kaloob ng Diyos. Okay ba ang Diyos? Kaya, huwag kayong mahiya. Kung di nyo alam, magtanong, at kung di nyo nalalaman, itanong. So, balit kung alam nyo na, kayo'y matuwa at patuloy na makaalam pa. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat walang taong marunong na pagdaka sa kaukulang kabanalan at katotohanan, lahat ay nagmula sa kawalang karunungan ng matuto, marami ang nasyahan. Buhay ba ang Diyos? Kaya't napakahalaga na matuntun mo ang landas ng katotohanan, matahak mo ang daang matuwid sa buhay mo bilang tao. At sa gayon, mapapatotohanan mong may Diyos ka palang buhay na di mo man nakikita, nakikita ka niya, nadadama ka niya, mahal na mahal ka, nais niya'y maging malaya ka. Buhay ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. O dakilang Amang mahal, puspos ng kabutihan at kabanalan, pangunawa sa iyo'y ibigay sa mga anak mong narito sa dambana, maging sa dakong kung saan mga anak mo'y nakikinig at nanonood sa gawain mo, upang kung papaano ang layon at nasa mo, patuloy nilang mawawa nito. Sa gayon, ang bawat natututo, madarama at kikilalaning lubos pa hanggang dumami ang kikilala at makakilala sa iyo at tuntunin nila ang layon at nasa mo. Nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Salamat muli sa inyo, mga minamahal na tagasunod, mga pasyente. Sa ilang araw na wala, nandyan pa rin ang mga nagtungo. Ito, kitang-kita ko yan. Lagi ang naririto, walang liban, di siya umabsent. Ano?
Walang absent yan. Tama po ba? Pero hindi ako nanonood ha. Hindi ako nanonood araw-araw. Hindi ako nanonood araw-araw. Kasi wala po akong oras manood. Pero siya nanonood. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Ay kabait. May tanong po ba kayo? Wala kayong itatanong? Di kayo magtatanong? Salamat naman. Kayo'y may karunungan na kababait. Dahil may Diyos, may tao, kaangkop ng tao, ang mula sa Diyos, Diyos, Espiritu. Pagpalain kayo. Tayo na, mga minamahal ko.